who would believe Jesus na ginagamit niya ang bata as key to becoming the greatest in front sa mga taong grown-ups. Diba? May experience, may alam. Who would believe him? Siguro mangilan-ilang. And who in his right mind, sino kaya ang taong nasa matinong pag-iisip ang iiwan ang 99 dahil lang sa isa? Jesus in today's gospel presents two small things. Children, small in stature, and then isang tupa, small in number. Alam niyo sa Biblia, mapapansin niyo mahilig si Jesus magbigay halaga sa maliliit. Isang piso na hulog, hinanap, di ba? Wise virgins. Prodigal son, mag-isa na wala. Sinalubong ng maayos. Sinalubong ng maayos. Two small things. Siguro kung tayo iyon, mawalan ng isang tupa, ng isang piso, okay lang yan. May 999,000 pa naman ako. Diba? Pero para kay Jesus, itong maliliit na bagay ito, hindi lang mahalaga. They are necessary. They are precious in front of Him. Dahil ang maliit na bagay ay pwedeng maging pinaka. Dahil ang 99 ay hindi pwedeng maging 100 kung wala yung isa. Para kay Jesus, kailangan kumpleto. Kailangan kumpleto, hindi kulang. He believes in the power of small things. Kung naalala nyo, mayroon tayong tinatawag noon na pundo ng Pinoy. Maliit po yun. Imagine yung hinihingi lang 25 cents. And para sa karamihan, ang 25 cents ay wala pong value. Wala pong value. Pinalagay lang sa bote, binigay natin. Pero alam niyo po ba na nung tinipon ang lahat ng ito, maraming natulungan. Napakaraming natulungan. Maliit na bagay, pero naging pinaka. The potential of small things. Well, each one of us is small in stature in front of God. And so I believe God is telling all of us na, though you are small, you are precious to me. At pag naligaw kayo, I will look for you. I will look for you. What a teaching, what a disposition. Tinuturo sa atin ng Diyos na mahalaga tayo. And so, we are also invited to give importance to the little ones in society. To the little things in our life. Dahil ang maliit na bagay pwedeng pinaka malaki sa mata ng Diyos.